Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 24, 2025. Habang sumisikat ang araw sa ika-24 ng Abril, maaaring mapansin mong unti-unting lumulutang sa iyong isipan ang mga tanong tungkol sa kung paano ka naiwan sa alaala ng mga taong nakapaligid sa iyo. Isa itong araw ng malalim na pagninilay kung saan ang natural mong karisma ay mas lalo pang lumalakas, nagdadala sa iyo sa mga koneksyon at pag-uusap na hindi lamang basta mababaw, kundi may kakayahang magbukas ng bagong liwanag at inspirasyon sa iyong buhay. Sa araw na ito, tila may mahiwagang alon ng damdamin na gumagabay sa iyo na pag-isipan kung paanong ang pagiging naakit o nadadala ng emosyon ay maaaring bumuo ng mga hakbangin mo, kilos mo, at ang pagkatao mong tunay. Ang enerhiyang dala ng araw na ito ay parang isang masinsing ilaw na nagbubunyag ng mga saloobing matagal mo nang itinatago sa iyong sarili. Habang ang iyong puso ay hinihikayat na makipag-ugnayan ng mas malalim sa mga tao sa paligid mo, mahalaga ring balikan at tanungin ang iyong sarili, ano ang iniwan kong marka sa mundo at sa puso ng iba? Sa bawat salita mong binibitawan, sa bawat kilos na ipinapamalas, may impluensyang nagaganap. Kaya't ang bawat pag-uusap ay hindi na lamang simpleng palitan ng ideya, kundi isang pintuan patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa koneksyon mo sa sansinukob. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang ihinto ang pagmamadali at yakapin ang katahimikan ng sandali. Sa gitna ng iyong abalang mundo, may paanyaya na makinig sa katahimikan, hindi upang iwasan ang ingay ng buhay, kundi upang mas maunawaan ang sarili mong tinig. Sa ganitong mga sandali, ang iyong isip ay tila binubuksan sa mga refleksyon tungkol sa kung sino ka talaga sa likod ng mga maskara ng responsibilidad, ambisyon, at papel na ginagampanan mo sa araw-araw. Maging bukas sa ideya na ang tunay na lakas ay hindi laging makikita sa mga tagumpay na nakikita ng iba, kundi sa kakayahang tumigil, huminga, at tingnan ang sarili ng may kababaang loob. Habang pinagmamasdan mo ang kabuuan ng araw, napakahalaga rin na suriin kung ang iyong mga tagumpay ay tunay bang nakaugat sa malinis na layunin o kung minsan ay dala lamang ng pagnanais na patunayan ang iyong sarili sa iba. Hindi masama ang maging ambisyoso, ngunit dapat ay laging may kasamang pagninilay kung ito ba ay nagpapalusog sa iyong espiritu o kung ito ay unti-unting kumakain sa iyo. Ang paalala ngayon ay hindi upang pigilan kang mangarap ng mataas, kundi upang tiyakin na ang direksyon ng iyong mga hakbang ay patungo sa tunay mong layunin at hindi sa ilusyon ng tagumpay na walang saysay sa puso. Mahalaga rin na alalahanin kung may mga pasaning emosyonal kang kinikimkim, mga tampo, galit, o lungkot na hindi mo palubos na nailalabas. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila nagsusumigaw ng paanyaya sa iyo na bitawan ang mga bigat na hindi na kailangang dalhin. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan kundi isang makapangyarihang hakbang patungo sa kapayapaan. Ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo na kayang baguhin, at ang pagbibigay laya sa iyong sarili mula sa puot, ay parang pagbubukas ng bintana upang makapasok ang liwanag at sariwang hangin sa iyong buhay. Sa pamamagitan nito, mas nagiging magaan ang iyong mga hakbang, mas malaya ang iyong isip, at mas maliwanag ang hinaharap mong tinatahak. Tanggapin mo ang kakaibang ganda ng araw na ito, mahal kong Aries, sapagkat ito ay punang pangako ng muling pagkakakilala sa sarili at ng pagbabago. Ang mundo sa paligid mo ay tila buhay na buhay, sumasabay sa bawat tibok ng iyong damdamin at tumutugon sa bawat sinserong hakbang na ginagawa mo. Ang bawat salita na iyong ibinubulong, bawat ngiting ipinapamalas, ay parang pintura sa malawak mong kanbas ng buhay. Kaya't huwag mong pigilan ang iyong sarili, hayaang umapaw ang iyong masiglang personalidad, at alalahanin na ang bawat pag-uusap na iyong sinisimulan ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng panibagong kabanata ng iyong buhay na puno ng kahulugan. Sa mga aspeto ng buhay mo tulad ng relasyon, karera, at personal na pag-unlad, ang araw na ito ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng integridad, sinseridad, at pagmamalasakit. Sa relasyon, huwag matakot na maging totoo, kahit mahirap, ang pagiging bukas at tapat ay siyang pundasyon ng matibay na koneksyon. Sa trabaho, ang pagkakaroon ng layunin at malinaw na adhikain ay higit na mahalaga kaysa sa dami ng nagawa.
At sa sarili mong paglalakbay, hayaan mong gabayan ka ng puso mo patungo sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo, kahit pa ito ay nasa labas ng iyong comfort zone. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw, simbolo ng kapayapaan, kalinawan ng isipan, at katahimikan ng damdamin. Ang maswerteng numero mo ay 3, 7, at 11, mga bilang na nagsasabi ng koneksyon, pagninilay, at panibagong simula. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paglaan ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni, pagsusulat ng iyong mga saloobin, o pakikinig sa isang musika na tunay mong ikinakalma. Sa mga simpleng gawain ito, maaaring mabuksan ang mga pintuan ng karunungan na matagal mo nang hinahanap. Ang paalala para sa iyo ngayon ay ito, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng iyong naabot, kundi sa lalim ng iyong koneksyon sa sarili mong puso. Ang damdamin mo, ang imahinasyon mo, at ang iyong kakayahang magmahal at magpatawad ay mga regalong dapat mong pahalagahan. Habang dumarating ang mga hamon sa iyong landas, alalahanin na may kapangyarihan kang baguhin ang direksyon ng iyong kwento. Hawak mo ang kwaderno ng iyong kapalaran, at ngayon ang perpektong oras upang isulat mo ang mga pahinang sumasalamin sa iyong tunay na kaluluwa. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang huminto, huminga, at pakinggan ang katahimikan ng gabi. Tanungin ang sarili, ano ang mga natutunan ko sa araw na ito? Kapag natututo kang yakapin ang bawat sandali, masaya man o mahirap, nagiging mas buo at mas makabuluhan ang iyong paglalakbay. Maging mapagpakumbaba sa iyong mga tagumpay, at mapagpatawad sa iyong mga pagkukulang. Huwag mong hayaang mawala ang hiwaga ng bawat araw, dahil ang bawat segundo ng iyong buhay ay may kahulugan. Sa mga darating na araw, tanggapin mo ang mga pagbabago ng may tapang, at yakapin ang mga posibilidad ng may bukas na puso. Ito ang paalala ng sansinukob sa iyo, ikaw ay isang nilalang na puno ng apoy, pag-asa, at potensyal. Huwag mong hayaang ang liwanag mong likas ay takpan ng anino ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, hayaang ang apoy ng iyong kaluluwa ay magliwanag pa ng higit, para sa iyong sarili, at para sa mga taong umaasa sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 24, 2025. Sa araw na ito ng Abril 24, iniimbitahan ka ng universo na yakapin ang banayad na sining ng magaan na usapan at malambing na paglalambing. Isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyo ngayon, mahal na Taurus, na nagtutulak sa iyo na pahalagahan ang mga simpleng ugnayan na nagpapagaan ng iyong pakiramdam. Ang magaan at masayang palitan ng salita, ang mga titig na may kahulugan, at ang mga haplos na puno ng damdamin ay tila nagsisilbing paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng mga layunin, kundi higit sa lahat, sa pagtanggap at pagbibigay ng pagmamahal. Ang pagkandili mo sa mga ugnayan mo sa mga taong mahalaga sa iyo ay maaaring maghatid ng galak, ngunit sa likod ng ngiti at masayang kilos ay maaaring may tinatagong lungkot o pagkadismaya mula sa isang taong malapit sa puso mo. Mahalagang hayaan mong dumaloy ang damdamin mo ngayon, ang sakit, ang pagkabigo, ang pagkalito, sapagkat ito ang unang hakbang sa tunay na pagpapagaling. Huwag mo itong pigilan, huwag mong ikubli sa likod ng ngiti, at huwag mong piliting ipagpatuloy ang araw na tila walang nangyari. Ang damdamin mo ay totoo at mahalaga. Ngunit tandaan din na hindi ka dapat magpakalunod dito. Ang iyong lakas ay nagmumula sa kakayahan mong bumangon, sa katatagan mong muling ngumiti, at sa galing mong hanapin ang liwanag sa mga koneksyong nagbibigay saya at kalinga sa iyo. Ang pagiging masayahin mo, ang kabutihang loob mo, at ang lambing mo ay mga regalong dapat mong yakapin muli, lalo na kapag tila natatakpan ito ng lungkot. Kung bubuksan mo ang puso mo sa pagninilay, maaaring matanto mong may ilang negatibong enerhiya o damdamin na nananatili pa rin sa iyong puso. Marahil ito ay galit, tampo, o simpleng lungkot na hindi mo paganap na napapalaya. Ngayong araw, hinihikayat ka ng mga bituin na kilalanin ito, tanggapin at palayain. Hindi mo kailangang hintayin ang perpektong pagkakataon upang humilom, sapagkat ang kagalingan ay nagsisimula sa pagnanais mong baguhin ang daloy ng iyong emosyon. Ang mga ugnayang dati mong pinanghawakan, ngunit ngayoy hindi na tumutugma sa iyong pagkatao, ay maaaring nararapat na lamang alalahanin ng may pasasalamat, ngunit hindi na kailangang yakapin pa. Ang pagbitaw ay hindi palaging pagkatalo, kadalasan ito'y tanda ng pag-unlad. Sa pagbibigay mo ng espasyo para sa paghilom, mas nagiging malinaw din sa iyo kung sino ang tunay na nagbibigay halaga sa iyo.
Sa mga oras ng katahimikan, madalas mo ring maririnig ang iyong sariling boses, mas totoo, mas tapat, mas malapit sa kaluluwa mo. Dito mo mararamdaman kung alin sa mga koneksyon mo ang nagbibigay ng seguridad at kapanatagan, at alin ang nagdudulot ng kaguluhan sa loob. Ang pagkaalam sa pagkakaibang ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang hakbang tungo sa mas makabuluhang pamumuhay. Ngayong ang mundo ay tila mas emosyonal at puno ng pakiramdam, nararapat lamang na maging maingat ka sa kung paano mo dinadala ang damdamin ng iba. Ang iyong likas na malasakit ay maaaring maging tila isang magnet ng mga taong nangangailangan ng pag-unawa at pagmamalasakit. Ngunit paalala ng araw na ito, hindi mo kailangang pasanin ang bigat ng iba. Ang kabutihan ay hindi nangangahulugang pagsasakripisyo ng sarili. Ang habag at pakikiisa sa nararamdaman ng iba ay mahalaga, ngunit huwag mong kalilimutan ang sarili mong pangangailangan. Sa halip, humanap ka ng mga paraan upang ikaw rin ay mapangalagaan. Minsan, ang simpleng tasa ng mainit na tsaa, ang pagkukulong sa sarili mong mundo habang nakikinig sa musika, o ang tahimik na paglalakad sa ilalim ng langit ay sapat na upang muling maramdaman ang kapayapaan. Ang paghahanap ng aliw sa mga bagay na nagbibigay ligaya sa iyong pandama ay isa ring napakagandang gawain ngayon. Bilang isang Taurus, malapit ka sa pisikal at sensual na kasiyahan, mula sa masarap na pagkain, maginhawang tulog, hanggang sa marahan at may kahulugang haplos. Huwag mong ikahiya ang pangangailangan mo sa kaginhawaan. Sa katunayan, ito ang nagsisilbing daan mo upang muling maramdaman na ikaw ay ligtas, buo, at mahalaga. Ang mga maliliit ngunit makahulugang sandaling ito ay nagsisilbing balangkas ng iyong kaligayahan, kaya yakapin mo ito ng buong buo. Mahalaga ring panatilihin ang balanse sa pagitan ng mga hangarin ng puso mo at ng mga responsibilidad mo sa buhay. Minsan, masyado kang nadadala ng iyong damdamin, kaya't nakakalimutan mo ang mga bagay na kailangan mong tapusin. Ngunit sa kabilang banda, kung puro tungkulin naman ang inaatupag mo, maaari kang mawalan ng sigla at inspirasyon. Kaya ngayong araw, paalala sa iyo na bagamat mahalaga ang pagtupad sa tungkulin, huwag mong pabayaan ang puso mo. Bigyan mo ito ng espasyong maramdaman ang kaligayahan, ang saya, at ang pagmamahal. Huwag mong hayaang mapagod ito sa kakaisip, sa kakapasan ng emosyon ng iba, o sa kakapilit na maging matatag palagi. Ikaw ay tao rin at karapat-dapat kang mahalin, alagaan, at pakinggan. Taglay mo ang isang natatanging kakayahan na pahalagahan ang kagandahan sa lahat ng anyo nito. Maging ito man ay sa sining, sa kalikasan, o sa mga taong nagpapasaya sa iyo, madali mong nakikita ang liwanag sa paligid. Sa araw na ito, gamitin mo ang galing mong ito upang pagandahin hindi lang ang paligid mo, kundi lalo na ang iyong damdamin at pananaw. Gamitin ang mga sandaling ito upang makipag-ugnayan muli sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo, o kahit simpleng magsindi ng kandila habang nagmumuni-muni. Ang mga maliit na ritual ng pagmamahal sa sarili ay makapangyarihan, binubuo ka nila, pinatitibay, at binibigyan ng bagong lakas para harapin ang bukas. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay luntiang berde. Ito ay kulay ng paghilom, kasaganahan, at koneksyon sa kalikasan. Sa bawat pagtingin mo sa kulay na ito, paalalahanan ka nitong bumalik sa iyong sentro at damhin ang kapayapaan na likas sa iyong pagkatao. Ang mga masuswerteng numero mo ay 2, 8, at 14. Maaaring lumitaw ang mga numerong ito sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa oras, sa numero ng upuan, sa presyo ng bilihin, at ang mga ito ay mga paalala mula sa universo na ikaw ay ginagabayan. Ang maswerteng gawain mo naman ngayong araw ay pakikipag-usap ng tao sa loob, isang pag-uusap na hindi lamang basta kwentuhan, kundi may lalim, may layunin, at may kasamang damdaming nagbibigay linaw sa iyong puso. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang lahat ng natutunan mo, ang kahalagahan ng damdamin, ang lakas ng pagpapatawad, ang kapangyarihan ng katahimikan, at ang ginhawang hatid ng mga simpleng ligaya. Minsan, ang mga pinakamalalalim na pagbabagong espiritual ay nangyayari sa mga araw na tila walang kaganapan. Ngunit kung titingnan mong mabuti, ang mga araw na ito ang siyang bumubuo ng pundasyon ng iyong panloob na lakas. Patuloy kang maging tapat sa sarili mo. Huwag kang matakot damhin ang lahat, ang saya, ang lungkot, ang takot, at ang pag-asa. Sapagkat sa pagyakap mo sa kabuuan ng iyong pagkatao, mas lalo mong maintindihan kung gaano ka kahalaga, gaano ka kalakas, at gaano ka kaibig-ibig. Manalig ka sa iyong kakayahang magmahal at mahalin. At sa bawat hakbang mo, dala mo ang biyaya ng pagiging isang Taurus, matatag, may puso, at handang lumago anuman ang dumaan.
Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 24, 2025. Habang unti-unting sumisikat ang araw sa Abril 24, pagtuunan mo ng pansin ang makulay na enerhiyang bumabalot sa iyong kapaligiran. Isa kang nilalang na likas ang kagalingan sa paglikha ng kahulugan mula sa katahimikan, parang isang musikero na kayang gumawa ng simponya mula sa payak na tunog. Ngunit sa araw na ito, higit sa lahat, binibigyan ka ng pagkakataon ng kalikasan at ng iyong espiritu na makinig hindi lamang sa tunog sa paligid mo, kundi sa alingawngaw ng mga ito sa iyong isipan. Ang bawat ingay, bulong, o katahimikan ay tila may sinasabi. Maaari mong mapansin na ang munting abala sa paligid, isang tahol ng aso, isang businang biglaang narinig, o isang hindi inaasahang tanong mula sa kaibigan, ay may dalang mas malalim na epekto sa iyong damdamin at pagkilos. Ito ay isang paanyaya para masdan mo ang iyong panloob na mundo, at tuklasin kung paanong ang panlabas na ingay ay nagpapakilos sa iyong mga iniisip at damdamin. Sa likod ng iyong palaging pagkabighani sa mundo, ngayon ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpili kung saan mo ilalaan ang iyong oras at kung kanino mo ito ibabahagi. Sa dami ng gustong pumasok sa iyong mundo, mahalaga na ikaw mismo ang pumili ng mga taong karapat-dapat sa iyong enerhiya at oras. Sa pagninilay, maaari mong mapagtanto kung sino talaga ang nagbibigay halaga sa iyo, at sino ang maaaring kailangan mo ng bitawan. Ang pagkilala rito ay hindi nangangahulugang pagsasara ng puso, kundi pagbibigay halaga sa iyong kapayapaan. Ang araw na ito ay nagsusumamo ng kapatawaran, hindi lamang para sa iba, kundi para sa iyong sarili rin. May mga pasaning matagal nang nakaimbak sa iyong dibdib, mga alaala ng pagkukulang, pagkakamali, o mga salitang hindi mo nasambit. Ngayon, hinihikayat ka ng kalikasan na pakawalan ito. Dahil sa pagbitaw, may bagong simula. Sa bawat patak ng luha ng kapatawaran ay may binhing tumutubo para sa bagong pag-asa. Habang ang kalikasan ay tila lumalambot sa araw na ito, ang iyong likas na imahinasyon ay tila umuusbong na parang ilog na muling pinuno ng ulan. Mapapansin mong ang iyong mga ideya ay dumadaloy na parang agos, hindi mo man ito planado, ngunit ang bawat ideya ay may saysay. Kaya't huwag mong pigilan ang sarili mong managinip o maglayag sa mundo ng imahinasyon. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa iyong kutob at intuisyon, sapagkat ito ang magiging gabay mo sa mga desisyong kailangang gawin. Ang mga pangarap na tila dati imposible ay bigla na lamang nagiging malinaw, basta't bukas ang iyong puso sa posibilidad. Sa mga simpleng bagay, tulad ng isang simpleng tanawin, isang kanta, o isang alaala, maaaring sumibol ang inspirasyong matagal mo nang inaasam. Sa paglalakbay mo sa buong araw, manatiling bukas ang iyong espiritu sa anumang anyo ng inspirasyon. Ikaw ay tagapagdala ng liwanag sa usapan, at ang iyong likas na kagalingan sa pakikipag-ugnayan ay maaaring maghatid ng pagbabago, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa mga taong nasa paligid mo. Sa bawat salitang iyong bibigkasin, maaaring may masimulang bagong ideya, bagong koneksyon, o bagong pag-asa. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na magsalita, magbahagi, at magtanong. Dahil sa pamamagitan ng iyong boses, mas makikilala mo pa ang sarili mong katotohanan. At sa kaliwanagan ng iyong damdamin, ang iyong mga likha at iniisip ay magiging ilaw na magdadala sa iyo sa mga hakbang patungo sa kabuuan ng iyong pagkatao. Sa mga usaping may kaugnayan sa emosyon, pinapaalalahanan kang paglaanan ng oras ang iyong sariling damdamin, ang mga hindi mo na ipapahayag, ang mga pagod na hindi mo maamin, at ang mga hinaing na kinikimkim mo sa loob. Habang palagi kang nandyan para sa iba, ngayon ay ikaw naman ang nangangailangan ng pag-unawa mula sa iyong sarili. Alamin mong pakinggan ang sarili mong tinig sa katahimikan. May kapayapaang hatid ang pagtanggap sa sariling mga sugat, at mula rito ay mas makakalikha ka ng puwang para sa pagmamahal, hindi lang para sa iba, kundi para rin sa iyong sarili. Sa aspeto ng karera, huwag mong baliwalain ang mga biglaang ideya na tila simpleng pangarap lang sa una. Maaring ito ang simula ng isang bagong proyekto o oportunidad na magdadala sa iyo sa bagong direksyon. Gamitin ang araw na ito para magsulat, magplano, o magsimula ng isang bagay na makabuluhan sa iyong paningin. Sa aspeto ng relasyon, alalahanin mong ang tunay na koneksyon ay hindi nasusukat sa dami ng oras na magkasama, kundi sa lalim ng pag-unawa sa isa't isa. Kung may taong mahalaga sa iyo na tila lumalayo, gamitin ang araw na ito para muling buuin ang tulay ng komunikasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang lahat, ngunit ang sinserong pag-unawa ay may kakayahang muling magbigay buhay sa natutulog na ugnayan. Ang maswerteng kulay para sa iyo sa araw na ito ay bughaw, ang kulay ng katahimikan, kaisipan, at pagninilay.
Suotin mo ito o isama sa iyong paligid upang mapanatili ang balanse ng iyong emosyon at pag-isip. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 7 at 11, mga bilang na sumisimbolo ng espiritual na paglalakbay at panloob na karunungan. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsusulat sa journal, isang tahimik na aktibidad na magbubukas ng pinto sa iyong damdamin at makakatulong sa iyong linawin ang mga ideya. Maglaan ng oras sa pagsusulat tungkol sa iyong nararamdaman, iniisip, at mga pangarap. Kahit hindi mo ito ibahagi sa iba, mahalaga ito para sa iyong sariling pag-unawa. Bilang pangwakas, tandaan mong ang buhay ay isang pagsasayaw sa pagitan ng liwanag at dilim, ng sigla at katahimikan, ng galaw at pagninilay. Sa araw na ito, payapa kang inaalayan ng pagkakataon upang mas kilalanin ang iyong sarili, hindi lamang bilang isang tagapagbigay ng inspirasyon, kundi bilang isang tao na may sariling lalim at kahinaan. Sa pagtanggap mo sa lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, maging ito man ay kasayahan o lungkot, kalakasan o pagod, doon mo tunay na mahahanap ang iyong kapangyarihan. Huwag kang matakot manahimik, dahil sa katahimikan, naroon ang sagot. Huwag kang matakot sumulat, dahil sa pagsulat, nariyan ang paglaya. Huwag kang matakot magpatawad, dahil sa kapatawaran, naroon ang bagong pag-asa. Ang araw na ito ay hindi lamang basta karaniwang araw, ito ay isang paanyaya mula sa universo na maging mas malapit sa iyong sarili. Kaya't yakapin mo ito ng buong puso, buong damdamin, at buong tapang. Ito ang araw ng mas malalim na pagkilala, mas makabuluhang paglalakbay, at mas bukas na pagtanggap. Sa huli, ikaw rin ang makikinabang sa mga hakbang na gagawin mo ngayon, sapagkat ang lahat ng ito ay hakbang pabalik sa iyong pinakatunay na sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Abril 24, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong ika-24 ng Abril, maaaring mapansin mong may pagbabago sa kalaliman ng iyong emosyonal na mundo. Ang liwanag ng araw ay tila nagpapahiwatig ng panibagong simula, ngunit sa ilalim ng katahimikan ng umaga, may tila di maipaliwanag na paggalaw sa iyong damdamin, parang alon sa dagat na hindi mo mapigilan. Ang enerhiya ng panahon ngayon ay nagbibigay daan upang mas madama mo ang kabuuan ng iyong pagiging ikaw, sensitibo, maunawain, at malapit sa puso ang lahat ng bagay na mahalaga sa iyo. Sa ganitong kalagayan, hinihimok ka ng kalawakan na tanggapin ang iyong pagiging tunay, hindi lang sa panlabas kundi lalo na sa loob, sa mga emosyong matagal mo nang kinikimkim, at sa mga damdaming hindi mo binibigyang pansin dahil sa takot o pag-aalinlangan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, mapapansin mong may mga bulong ng pagkainggit na marahang sumisiksik sa iyong kaisipan. Ang ganitong damdamin, bagaman karaniwan, ay maaaring maging hadlang sa pagkilala mo sa mga tunay mong layunin at pangarap. Sa halip na labanan ito o itanggi, pagnilayan mo ito ng may malasakit sa sarili. Ang pagkainggit ay hindi palaging negatibo kung gagamitin ito bilang salamin upang makita ang mga bahagi ng ating sarili na nangangailangan ng atensyon at pagmamahal. Kapag kinilala mo ito ng walang paghusga, binubuksan mo ang pinto upang pakawalan ang bigat na matagal mo nang pasan. Ito ay isang panawagan ng kalikasan upang bitawan mo ang mga emosyonal na pasanin, upang muling mabigyang laya ang iyong espiritu at makamtan ang tunay na kalayaan. Sa puntong ito, ang mga tagumpay mo ay maaaring matabunan ng pagdududa. Parang may aninong dumadapo sa liwanag ng iyong mga nagawa na nagbibigay ng maling paniniwalang tila walang saysay ang lahat ng iyong pagsusumikap. Ngunit alalahanin mong ang bawat hakbang na iyong tinatahak, gaano man kaliit o kadahan-dahan, ay bahagi ng isang mas malawak na paglalakbay. Ang tagumpay ay hindi laging nasusukat sa dami ng palakpakan o papuri, kundi sa lakas ng loob na iyong pinanghahawakan upang ipagpatuloy ang laban kahit walang nakatingin. Ngayon ay isang pagkakataon upang palayain ang iyong sarili mula sa mga nakaraang sugat, mga sugat na maaaring tahimik mong binuhat sa matagal na panahon. Sa sandaling ito, pinapayagan kang magsimula muli, dala ang isang panibagong lakas at liwanag mula sa loob. Hayaan mong ang mahinahong daloy ng enerhiya ng Pisces ay gabayan ka habang binubuksan mo ang pinto ng iyong pagkamalikhain. Ang iyong intuition ay tila isang kompas, hindi mo man ito nakikita, ngunit dama mo ang direksyon na nais nitong ipakita. Ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi palaging nasa labas, kadalasan, nasa loob mo na ang mga ito, naghihintay lamang na iyong marinig.
Kapag pinili mong magtiwala sa bulong ng iyong puso, matutuklasan mong ang ganda ay nabubuo kahit sa mga pinakasimpleng bagay, sa pagsulat ng ilang taludtod, sa pagguhit ng damdaming hindi kayang ilarawan ng salita, o sa tahimik na pag-upo habang iniisip ang mga posibleng bukas na maaari mong marating. Sa aspeto ng iyong personal na relasyon, ngayon ay magandang panahon upang makinig ng mas malalim. Maaaring may mga hindi nasasabi ang iyong mga mahal sa buhay na kailangang marinig mo ng walang paghusga. Sa pagbibigay mo ng iyong oras at presensya, ipinapakita mong may halaga sila. Ang emosyonal mong katalinuhan ay isang regalong hindi lahat ay may kakayahang gamitin, kaya't gamitin mo ito ngayon upang palalimin ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa trabaho man o sa tahanan, ang iyong pagiging maalaga at matyaga ay magbibigay inspirasyon sa iba. Maswerte kang kulay para sa araw na ito ay kulay kahel, sumisimbolo ng kalakasan ng loob, pagiging bukas sa pagbabago, at matatag na damdamin. Ito ay makakatulong upang mabigyang balanse ang mga emosyonal mong aspeto habang ikaw ay humaharap sa mga pagbabago. Maswerte mong numero ay 7, 11, at 23, mga numerong maaaring magpakita sa iyo sa mga oras na kailangan mo ng patnubay o kumpirmasyon mula sa universo. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat sa isang journal o liham para sa iyong sarili, isang mensahe na puno ng pag-unawa, pagpapatawad at pag-asa. Maaari rin itong maging paglikha ng isang bagay gamit ang kamay, isang sining, sulatin, o simpleng pagtahi ng lumang damit, anumang anyo ng malikhaing paglabas ng damdamin ay makatutulong upang mapagaan ang loob. Ngayong araw, tandaan mong hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pag-ibig at pagkilala. Ang iyong damdamin ay hindi kahinaan, ito ay lakas na nagbibigay saysay sa iyong pagkatao. Kapag pinili mong yakapin ang iyong emosyon sa halip na itago ito, mas lalo mong nauunawaan ang iyong sarili, at mas nagiging totoo ka sa mundong ginagalawan mo. Ito ang panahon upang maghilom, upang muling tukuyin ang iyong direksyon, at upang matutong magtiwala sa sariling kakayahan, kahit sa gitna ng hindi kasiguraduhan. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ka ng tahimik na sandali upang pasalamatan ang iyong sarili sa bawat hakbang na iyong tinahak. Hindi man ito palaging madali, ngunit sa bawat pagpili mong bumangon, magmahal, magpatawad, at magpatuloy, ikaw ay lumalapit sa mas malalim na bersyon ng iyong sarili, isang ikaw na mas matatag, mas malikhain, at mas marunong magmahal. Magpahinga ka ng may kapayapaan sa puso, dala ang paniniwala na bukas ay panibagong pagkakataon upang lumago. Patuloy kang gumalaw kasabay ng agos ng emosyon at inspirasyon, at sa bawat pag-ikot ng mundo, paalala ito na ikaw ay may kakayahang umangkop, magmahal, at muling magsimula. Ang tunay na lakas ay nasa puso mo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 24, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay sumasayaw sa makapangyarihang enerhiya ng Pisces, ang iyong likas na intuisyon ay lalong tumitindi. Ang bawat tibok ng iyong puso ay parang may kasamang bulong ng universo, nagtuturo sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa mga tao, sitwasyon, at sa iyong panloob na mundo. Ang iyong likas na damdamin ng responsibilidad ay tila nagkakaroon ng panibagong direksyon, isang mas malambot ngunit mas malalim na pagtugon sa tawag ng iyong damdamin at pananaw sa buhay. Ang araw na ito ay tila isang tulay patungo sa mas sensitibong bahagi ng iyong sarili, kung saan ang bawat emosyon ay may kasamang kabuluhan, at ang bawat iniisip ay tila may tinig na nagsasalita ng katotohanan mula sa kailaliman ng iyong pagkatao. Maaaring maramdaman mong medyo hindi karaniwan ang iyong sarili ngayon, parang may kaunting kalikutan sa iyong kilos at damdamin. Ang pakiramdam na ito ng pagiging tlupi ay hindi palaging nangangahulugang pagkalito. Sa halip, ito ay maaaring maging isang paanyaya upang palayain ang iyong sarili mula sa mga limitasyon at istruktura ng araw-araw. Sa pagyakap mo sa ganitong pakiramdam, binubuksan mo ang pintuan sa malikhaing inspirasyon at panibagong pananaw sa mga bagay na dati mong binabaliwala. Sa sandaling ikaw ay tumawa ng taos puso, magpatawad ng bukal sa loob, o tumingin sa mundo gamit ang mga mata ng isang batang mapagmasid, doon ka muling nakakonekta sa iyong kaluluwa, at dito nagsisimulang bumukal ang tunay na karunungan. Sa paglakad mo sa buong araw ng Abril 24, mapapansin mong tila may mga pagkakataon na biglang lilitaw sa paligid mo. Huwag mong baliwalain ang mga ito. Maaaring ito'y simple lang sa unang tingin, isang imbitasyon, isang pag-uusap, o isang ideya,
Ngunit ang mga ganitong tila maliit na bagay ang minsan ay nagiging daan sa hindi inaasahang mga paglalakbay. Maaari kang makarinig ng banayad na bulong mula sa iyong kalooban na nagtutulak sa iyong kumilos. Huwag kang mag-atubili, sapagkat ang enerhiya ng araw na ito ay pumapabor sa mga matapang na desisyon. Maging bukas ka sa posibilidad, sapagkat minsan, ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa mga hakbang na ginawa mo, habang ikaw ay kinikiliti ng alinlangan, ngunit pinipili pa ring magtiwala. Ang iyong mga damdamin at panaginip ay maaaring maging mas matingkad ngayong araw. Ang mga larawang pumapasok sa iyong isipan habang ikaw ay nagpapahinga o nagmumuni-muni ay may kakayahang magbunyag ng malalalim na hangarin na hindi mo paganap na naiintindihan. Ang mga ito ay maaaring maging susi sa mga bagong layunin o maging paalala sa iyo ng mga pangarap na matagal mo nang nais buuin. Bigyan ng halaga ang mga ito. Makinig sa mga pahiwatig ng iyong isip. Ngunit huwag mong hayaang lamunin ka ng misteryo, gamitin mo ito bilang inspirasyon sa pagkilos. Balansihin ang emosyon sa lohika. Dahil ang tunay na karunungan ay hindi lamang galing sa pag-iisip, kundi sa pagsasama ng damdamin at kaalaman. Sa patuloy na pagsikat ng araw sa iyong landas, huwag mong kalimutang tanungin ang iyong sarili, paano nakakatugon ang mga pangyayaring ito sa aking mga pangarap at responsibilidad? Gamitin ang araw na ito upang suriin kung paano umaayon ang iyong mga ginagawa sa iyong layunin sa buhay. Ang bawat hakbang, kahit maliit, ay may kakayahang idikit ka o ilayo ka sa iyong pinapangarap. Kaya't maging mapagmatsyag. Bigyang pansin hindi lang ang resulta kundi ang proseso ng bawat pagpili. Ang pagkilala sa likas na kalikutan ng araw na ito ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng lakas, dahil pinipili mong yakapin ang di inaasahan habang buo ang tiwala sa sarili mong kakayahan na sumabay sa agos. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay ginto, isang simbolo ng karangalan, lakas, at ningning na hindi nauupos. Ang pagsusuot o pagkakaroon ng bagay na may kulay ginto ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at tapang upang harapin ang araw. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 8 at 11, mga bilang na sumasagisag sa balanse, walang hanggan, at pagbubukas ng bagong pinto sa tagumpay. Ang maswerteng gawain ay ang paglalakad ng mag-isa sa isang tahimik na lugar, tulad ng isang parke o dalampasigan, habang iniisip ang mga layunin mo sa buhay. Sa katahimikang iyon, matutuklasan mong mas malinaw mong naririnig ang tinig ng iyong sariling puso. Ngayong araw, ang iyong kaluluwa ay tinatawagan na lumalim. Ang liwanag mo bilang isang Leo ay hindi lamang nagmumula sa panlabas mong karisma at presensya, kundi sa panloob mong lakas na humuhugot sa katotohanan, pakiramdam, at pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na iyong tinatanggap ang iyong tunay na damdamin, masaya man, malungkot, naguguluhan o punang pag-asa, lalo kang nagiging totoo, at sa pagiging totoo mo, mas nagniningning ang iyong liwanag sa mundo. Payo sa iyo, huwag matakot na magpahinga, magmuni-muni, at muling pag-isipan ang iyong landas. Sa pagiging tahimik ng isipan ay mas lumalakas ang tinig ng karunungan. Iwasan mong ipilit ang sarili sa bilis ng mundo, dahil ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Sa dulo ng araw, ikaw ay tinatawagan hindi upang magpakitang gilas, kundi upang magliwanag ng totoo, liwanag na galing sa loob. Tandaan, hindi lahat ng araw ay kailangang punang aksyon. Minsan, ang pinakamasusing hakbang ay ang pagtigil muna at pakikinig sa sarili. At sa pagtigil na yon, doon mo madidiskubre ang pinakawagas na anyo ng tagumpay, ang pagkakaalam sa sarili, ang pagkakamit ng katahimikan, at ang pagbabalik sa tahanan ng iyong sariling kaluluwa. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang sarili mong kabuuan, ang iyong tapang, ang iyong kahinaan, ang iyong paglalakbay. Sapagkat sa bawat paghinga mo, ikaw ay lumilikha ng isang mas malinaw, mas maliwanag, at mas makapangyarihang bersyon ng iyong sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 24, 2025. Ngayong araw, habang ang emosyonal mong alon ay dahan-dahang gumuguhit ng mga pabilog na alon sa iyong isipan at mga kilos, may pagkakataon kang mapansin ang mas masalimuot na galaw ng iyong damdamin. Ang impluwensya ng enerhiya ngayong Abril 24 ay tila nagsasayaw sa hangin, mapaglaro, banayad, ngunit may lalim. Sa mga sandaling tulad nito, makikita mo ang hiwaga ng pagiging totoo sa sarili, lalo na sa mga panahon kung kailan ang paglalantad ng kahinaan ay tila banta, ngunit sa katotohanan ay simula ng tunay na koneksyon.
Ang araw na ito ay paanyaya upang harapin ang maselan na balanse sa pagitan ng pagiging bukas at pagtitiwala. Sa likod ng iyong tahimik at maayos na anyo ay may pusong marunong magmahal ng totoo, isang pusong natutong magpakumbaba, maging matatag, at unti-unting bumukas sa mga tamang tao sa tamang panahon. Ang mga relasyong malapit sa puso mo ay maaaring magkaroon ng higit pang lalim ngayon, lalo na kung handa kang hayaang masilayan nila ang iyong mas masayahing at mapaglarong panig. Ang bahagi mong madalas mong itinatago sa likod ng maingat at mahinahong kilos. Sa panahong ito, maaaring mapansin mong mas mabilis kang maapektuhan ng damdamin ng ibang tao. Maging maingat kung paano mo ito isasalin sa iyong mga aksyon. Ang emosyon ay maaaring magsilbing gabay, ngunit kung hindi mapapangalagaan, maaari rin itong magdulot ng kalituhan. Sa gitna ng masalimuot na emosyonal na daloy, mahalagang alalahanin na may kapangyarihan kang piliin kung ano ang reaksyon mo. Kapag piniling maging kalmado sa gitna ng kaguluhan, natututo kang mamuno sa sarili mong buhay. Ang paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili ay nagsisimula sa matapat na pagtanggap ng iyong kahinaan. Maaaring may mga bagay na pilit mong nilalabanan o tinatakasan, ngunit sa pagtigil at pagninilay, makikita mo ang karunungan na matagal ng tahimik na kumakatok sa iyong puso. Ang pagyakap sa sarili mong pagkamaramdamin ay hindi kahinaan, kundi isang matibay na pundasyon ng lakas. Dito mo mararamdaman ang tunay mong kakayahan, hindi lang sa pagiging matalino at maingat, kundi sa pagiging tao. Ngayong araw, subukan mong suriin muli ang mga koneksyong pinanghahawakan mo. Sa bawat relasyon, may espasyong kailangang linangin, espasyong may kasamang tiwala, pakikinig, at pag-unawa. Pagnilayan mo kung paano mo ipinapahayag ang pagtitiwala sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaaring madalas mong ipakita ito sa mga gawa kaysa sa salita, ngunit ngayon, baka magandang iparamdam mo ito ng mas malinaw at may pagmamahal. Dahil sa iyong kakaibang pagsasama ng pagiging praktikal at pagiging malambing, kayang-kaya mong maging ilaw sa isang mundong puno ng pag-aalinlangan. Kung makakaranas ka ng tensyon sa pagitan ng pag-isip at pakiramdam, huwag kang matakot. Normal lang ito. Ang ganitong kalagayan ay nagtuturo sa iyo kung paano maging buo, hindi lang bilang isang lohikal na nilalang, kundi bilang isang nilalang na marunong makiramdam at magmahal. Ang ganitong balanse ay makakamit sa pamamagitan ng pagtanggap. Hindi mo kailangang piliin kung puso ba o isipan. Ang tunay na ginhawa ay nasa gitna ng dalawang iyon, sa kakayahang pakinggan ang sarili at kumilos ng may kabuuang pag-unawa. Ngayong araw, ang mga aspeto ng iyong buhay na may kaugnayan sa emosyon, relasyon, at tiwala ay lalong magiging sentro. Maaaring may mga hamon na susubok sa iyong kakayahang magbukas ng damdamin, ngunit bawat hamon ay may dalang biyaya. Maaaring ito na ang pagkakataon mong mapalalim ang koneksyon sa isang taong mahalaga sa iyo o mapagtanto mo kung sino talaga ang karapat-dapat sa iyong tiwala. Huwag mong katakutan ang pagiging tapat sa nararamdaman mo kahit pa ito ay hindi madaling sabihin. Sa totoo lang, doon mo mahahanap ang tunay mong kalayaan. Maswerteng kulay mo ngayong araw ay puting perlas, na sumisimbolo ng kalinawan ng isipan at kadalisayan ng damdamin. Ang mga numerong magdadala ng kaswertehan sa iyo ay 22, 7, at 16. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsusulat ng mga damdaming hindi mo masabi, maging ito man ay sa isang lihim na journal o liham para sa isang mahal sa buhay. Ang ganitong aktibidad ay makatutulong sa iyo upang linisin ang iyong emosyon at mas mapakinggan ang sarili mong boses. Bilang gabay, alalahanin na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat ng bagay. Minsan, mas mainam na hayaang umagos ang damdamin, basta't alam mo kung kailan ito papayapang titigilan. Ang karunungan ay hindi lang nakukuha sa mga libro o lohika, kundi sa mga damdaming hinayaan mong dumaan, umikot, at sa huli unti-unting humupa. Kaya ngayong araw, hayaang magsilbing guro ang iyong puso. Hayaan mo itong magsalita, makinig ka ng buo, at irespeto ang bawat pintig nito. Sa pagtatapos ng araw, mararamdaman mong may bahagi kang naging mas malinaw, mas malapit sa sarili, at mas bukas sa mundo. Ang bawat emosyon, kahit pa masakit o magulo, ay may layuning linisin ang landas patungo sa mas malalim na pagkatao. Huwag kang matakot sa mga sandaling may luha o katahimikan, dahil sa mga ito, ang iyong kabuuan ay mas nagiging buo. Tandaan, ang tunay na kagandahan ay nasa taong marunong magmahal kahit sa gitna ng takot at pagdududa. At ikaw, Virgo, ay may regalong ito, ang regalong magmahal ng may pag-ingat, ngunit buong puso. Magpahinga ka ng may pasasalamat. Ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang kabutihan ng araw.
Sa bawat buntong hininga, ay para bang tinatanggal mo ang bigat ng alinlangan at pinapalitan ito ng pag-asa. Bukas ay panibagong araw, ngunit ang lakas na nadiskubre mo ngayon ay magsisilbing ilaw sa iyong daraanan. Maging mapagkumbaba, maging totoo, at higit sa lahat, manatiling tapat sa sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 24, 2025. Habang tinatahak mo ang mga alon ng iyong araw ngayong Abril 24, may banayad na agos ng pagbabalik loob at tahimik na pagmumuni-muni na kumakatok sa iyong kamalayan. Maaaring maramdaman mo ang bigat ng pagkakonsensya sa mga sandaling inuuna mo ang iyong sariling pangangailangan kaysa sa kabustuhan o pangangailangan ng ibang tao. Ang damdaming ito ay maaaring mag-ugat sa iyong likas na pagkahilig sa balanse at kapayapaan sa kapaligiran, ngunit ngayon, hinihimok kang tanungin ang iyong sarili, saan ko nga ba nararamdaman ang tunay na kapanatagan? Ano ba talaga ang nagpapalusog sa aking kaluluwa? Sa mga ganitong pagkakataon, tandaan mo na hindi mo kailangang magsakripisyo ng paulit-ulit para lamang mapanatili ang pagkakaisa sa paligid mo. Sa halip, gamitin mo ito bilang paanyaya para mas kilalanin ang iyong sarili at pakinggan ang mga hinanaing at pangarap na matagal mo nang hindi pinapansin. Sa ilalim ng impluwensya ng tubig ng Pisces, ang iyong isipan ay maaaring maglakbay sa mga ulap ng panaginip at guni-guni. Maaaring mabalot ka ng mga alaala o pantasya na tila napakalinaw ngunit mahirap kapitan. Ang mga sandaling ito ng pagkalito ay maaaring humadlang sa iyong konsentrasyon at bigyan ka ng maling mga pananaw sa kasalukuyan. Gayunman, ito rin ay isang mahalagang pagkakataon upang suriin kung aling mga kaisipan ang tunay mong pinaniniwalaan at alin ang nagmumula lamang sa takot, pagod o impluwensya ng iba. Mahalaga ngayon na maglaan ka ng panahon upang manahimik at makipag-ugnayan sa iyong kalooban. Maging tapat ka sa iyong sarili. Sa gitna ng inday ng mundo, ang iyong katahimikan ay maaaring magsilbing ilaw na gumagabay sa iyo pabalik sa iyong sentro. Habang ikaw ay lumalakad sa enerhiya ng araw na ito, hinihikayat kang piliing mabuti ang mga taong pinapapasok mo sa iyong personal na espasyo. Ang iyong oras at presensya ay mahalaga, hindi lahat ay karapat-dapat dito. Ang mga taong nagbibigay inspirasyon at nagpapagaan ng iyong loob ay parang mga bituin sa gabi, nagbibigay liwanag, gabay, at kapanatagan. Kung ang mga taong nakapaligid sa iyo ay nagdadala ng pag-aalinlangan, panghihina, o pagkaubos ng enerhiya, marahil ito na ang panahon upang muling suriin ang ugnayang iyon. Tandaan, ang tunay na harmonya sa labas ay nagsisimula sa loob mo. Kapag ang puso mo ay payapa, nagkakaroon ng balanse ang iyong mga koneksyon at lumilinaw ang direksyon mo sa buhay. Hayaan mong ang panahon ng malalim na pagmumuni-muni ay magbigay liwanag sa iyong mga tunay na hangarin at personal na hangganan. Sa sobrang dami ng responsibilidad at inaasahan ng iba, baka hindi mo na namamalayan na pinipilit mong maging lahat para sa lahat, ngunit nauubos ka naman sa proseso. Bitawan mo ang mga pasaning matagal nang nakabigkis sa iyong damdamin. Isipin mo, aling mga bagay o tao ang nagpapabigat sa iyo at hindi na nakatutulong sa iyong paglago. Maging matapang ka sa pagpili ng sarili mo. Sa paggawa nito, hindi mo lang tinutulungan ang iyong sarili, kundi binibigyan mo rin ng pagkakataon ang ibang tao na matutong respetuhin ang iyong mga hangganan. Ang pagbibigay halaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili kundi isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na pagmamahal at malasakit. Ngayon, pakinggan mong mabuti ang tinig ng iyong intuisyon. Maaaring hindi ito malakas o dramatiko, ngunit laging tapat at makapangyarihan. Ipagkatiwala mo sa iyong sarili ang kakayahang magdesisyon para sa iyong ikabubuti. Sa pagtahak mo sa landas na mas makabuluhan para sa iyo, mararanasan mo ang isang malalim na kapanatagan na hindi maibibigay ng pagsunod lamang sa gusto ng iba. Sa kalagitnaan ng araw, maglaan ka ng tahimik na sandali, maaaring sa isang tasa ng mainit na tsaa, sa ilalim ng anino ng puno o sa pakikinig ng musika, upang makabalik sa sarili at alalahanin kung ano ang mahalaga para sa iyo sa kasalukuyang panahon. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay mapusyaw na bughaw, kulay ng kapayapaan, kaliwanagan, at pananampalataya sa sarili. Ang bughaw ay makatutulong sa iyo upang makahanap ng linaw sa gitna ng mga alon ng emosyon. Ang maswerteng numero mo naman ay 11 at 23, mga bilang na sumisimbolo ng bagong panimula at pagpapalawak ng kaalaman.
Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukan mong magsulat sa isang journal ng iyong nararamdaman o mga panaginip. Magbibigay ito ng kaliwanagan sa iyong isipan at mas malalim na koneksyon sa iyong damdamin. Ngayong araw ay paalala rin na hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal, respeto, at kapayapaan. Ang lahat ng ginagawa mong pagsusumikap, kahit hindi ito nakikita ng iba, ay mahalaga. At habang unti-unti mong binubuo ang sarili mo, tandaan mong sapat ka. Kahit sa mga araw na hindi ka sigurado, kahit sa mga oras na tila nawawala ka sa landas, may liwanag sa loob mo na hindi kailanman mawawala. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkilala sa iyong sarili. Bitbitin mo ang pag-asa na bawat araw ay panibagong pagkakataon upang mamuhay ng mas totoo, mas payapa, at mas may pagmamahal sa sarili. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat ka sa mga pagkakataong dumaan, maging ito man ay tahimik, masaya, o puno ng hamon. Dahil sa bawat karanasan, ikaw ay mas nagiging buo. Ikaw ay nararapat mahalin hindi lang sa iyong mga tagumpay kundi lalo na sa mga sandaling pinipili mong tumindig muli sa gitna ng pagdududa. Magpahinga ka ngayong gabi ng may kapanatagan sa puso. Bukas, may panibagong liwanag na naghihintay para sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 24, 2025. Ngayong araw ng Abril 24, ang mga cosmic na enerhiya ay nagkakatugma upang palakasin ang iyong kaakit-akit na intensity, Scorpio. Habang tinatahak mo ang araw, maglaan ng ilang sandali upang magmuni-muni kung paanong ang mga damdamin ng pag-ayaw ay maaaring makaapekto sa iyong mga pag-isip at mga aksyon. Ang pagkilala sa mga ganitong emosyon ay makakatulong upang mapalawak ang iyong pangunawa sa sarili at magbukas ng mga bagong landas ng paglago. Minsan, ang ating mga nararamdaman na hindi maganda, tulad ng pag-ayaw, ay nagsisilbing gabay upang mas makilala pa natin ang ating mga sarili, at sa pag-unawang iyon, magkakaroon tayo ng mas malalim na koneksyon sa ating tunay na pagkatao. Habang nakakaranas ka ng mga ganitong damdamin, gamitin ito bilang pagkakataon na mag-reflect at mag-isip ng mas malalim tungkol sa iyong mga desisyon at relasyon sa iba. Bilang isang Scorpio, madalas ay may malalim na ugnayan ang iyong mga damdamin sa iyong mga kilos. Kapag napansin mong ang mga emosyon ng pag-ayaw ay nagsisimula ng umiral, ito ay maaaring magtulak sa iyo na mag-isip ng malalim at maghanap ng mga solusyon na mas naayon sa iyong tunay na sarili. Ang mga ganitong pagkakataon ay hindi lamang pagkakataon upang baguhin ang iyong pananaw, kundi pagkakataon din upang magbukas ng mas makulay na direksyon para sa iyong personal na pag-unlad. Kaya't sa araw na ito, subukan mong obserbahan ang iyong mga damdamin, hayaan mong ang bawat isa ay magbigay sa iyo ng mahahalagang aral na magsisilbing gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Sa iyong mga interaksyon ngayon, magsilbing gabay ang iyong malalim na pag-unawa sa mga sitwasyon. Iwasan ang mga madaling solusyon na maaaring magmukhang kaakit-akit, ngunit sa katunayan, hindi tumutugma sa iyong tunay na pangangailangan. Minsan, ang mabilis na mga sagot ay may kakayahang magbigay ng pansamantalang ginhawa, ngunit ang iyong malalim na pag-iisip at pagiging sensitibo ay magtutulak sa iyo upang humanap ng mga solusyon na mas matagal at mas magaan sa pakiramdam. Kaya't huwag matempt na kunin ang pinakamadaling daan. Sa halip, maglaan ng oras upang mag-isip ng mas malalim at alamin kung ano ang tunay na makikinabang ka at magpapalago sa iyong buhay. Ngayong araw, maaaring madama mo ang higit na pagiging sensitibo mo sa kagandahan ng kalikasan. Ang iyong kakayahang mag-obserba at magbigay pansin sa mga maliliit na bagay ay maaaring maghatid ng mga sandali ng kahanga-hangang pagkamangha at pagpapahalaga sa mga bagay na madalas ay hindi natin binibigyan ng pansin. Magiging mas maligaya ka sa mga simpleng bagay mula sa kagandahan ng isang bulaklak, ang amoy ng hangin o ang mga tunog ng kalikasan. Mahalaga ito dahil sa pagiging mas bukas sa mga simpleng kagalakan ng buhay, mapapalakas mo hindi lamang ang iyong espiritu kundi pati na rin ang mga taong kasama mo sa iyong paglalakbay. Ang mga sandaling ito ng pagninilay ay makakatulong sa iyong pagpapahinga at pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa iyong paligid. Sa araw na ito, ang iyong kabaitan at malasakit ay magiging iyong gabay. Sa bawat taong makakasalamuha mo, tandaan mong may mga laban silang tinatahak na hindi mo nakikita. Ang mga ito ay maaaring magdulot sa kanila ng hindi pagkakaintindihan o pagkabigo, kaya't subukan mong magpakita ng higit na pag-unawa. Isang simpleng pakikinig o isang magaan na salita ay maaaring magbigay ng liwanag sa kanilang araw.
Sa pagtulong mo sa kanila, matutulungan mo ring mapalawak ang iyong koneksyon sa kanila at mapagtibay ang iyong relasyon. Ang ganitong mga maliliit na gawain ng kabutihan ay nagiging mga hakbang patungo sa mas malalim na relasyon at higit pang empatya sa mga tao sa iyong paligid. Sa mga susunod na araw, maaaring magsimula kang magbago at makita ang iyong sarili na mas sensitibo sa mga pangangailangan ng iba. Ang simpleng pagkakaroon ng malasakit ay maaaring magdala sa iyo ng kasiyahan, at habang ikaw ay tumutulong sa iba, ikaw mismo ay magtatamo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sariling emosyon at pangangailangan. Hindi mo kailangang maghanap ng malalaking bagay upang maging makulay ang araw. Ang pagiging bukas sa mga maliliit na pabor ay maaaring magdala sa iyo ng mas maraming biyaya. Sa aspeto ng iyong kalusugan, huwag kalimutan ang kahalagahan ng iyong emosyonal na kalusugan. Ang pagpapahinga at paglalaan ng oras para sa sarili ay makakatulong upang mapanatili ang iyong balansing estado ng isipan at katawan. Maganda ang pagkakataon na maglaan ng oras para sa mga simpleng pagninilay, o kaya'y makipag-usap sa isang kaibigan na maaari mong pagkatiwalaan. Ang mga ganitong aktibidad ay makakatulong upang magpatuloy ang iyong paglago, hindi lamang sa iyong personal na buhay kundi pati na rin sa iyong relasyon sa iba. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, simbolo ng pag-unlad at balanse. Ang maswerteng numero ay 3, 80 at 15. Para sa maswerteng gawain, maaari mong subukang magsimula ng isang bagong proyekto na may kaugnayan sa sining o malikhaing pagpapahayag. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng kasiyahan, kundi makakatulong din sa iyong personal na paglago. Bilang huling payo, alalahanin mong ang iyong lakas ay nagmumula sa iyong pagiging totoo sa sarili. Huwag matakot na makinig sa iyong intuisyon at sundan ang iyong puso. Sa bawat hakbang na gagawin mo, tandaan mong ang tunay na kaalaman ay hindi palaging makikita sa labas. Ito ay matatagpuan sa iyong puso at sa iyong kakayahang magpatawad at magbigay ng malasakit. Habang tinutulungan mo ang iba, ikaw mismo ay matutulungan, at sa pamamagitan nito, makikita mo na ang iyong pagiging maligaya ay nagsisimula sa iyong pag-unawa at pagmamahal sa iyong sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 24, 2025. Ngayon, habang ang buwan ay nasa Pisces, mararamdaman mong parabang ikaw ay binabalot ng isang mahikat mapanlikhang kapaligiran na nagpapalipad sa imahinasyon mo patungo sa napakataas na antas. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila isang paanyaya sa iyong kaluluwa upang huminto muna sandali, tumingin sa paligid, at muling suriin ang iyong daigdig. Kasama na rito ang mga emosyon na tahimik ngunit malalim na humubog sa iyong mga karanasan nitong mga nakaraang araw o linggo. Sa ganitong estado ng pagkamalay at katahimikan, may hatid itong kaliwanagan at inspirasyon na makatutulong sa iyong mas malinaw na makita ang mga landas na dati ay tila malabo o naliligaw. Habang unti-unti mong tinatanggap ang enerhiyang ito, mas lalalim ang iyong koneksyon sa sarili mong damdamin. Ang mga alaala, masaya man o mapait, ay maaaring muling sumulpot sa iyong isipan upang ipaalala sa iyo kung saan ka nanggaling at gaano ka nakalayo sa paglalakbay ng iyong buhay. Isa itong magandang pagkakataon upang mapansin mo ang mga lumang sugat na hindi mo pa pala lubos na natatanggap o nalulunasan. Ngunit ngayon, may liwanag kang maaaring makuha mula sa mga damdaming ito dahil sa inspirasyon at imahinasyon na pinapalakas ng araw na ito. Ang likas mong kakayahan na ipadama sa iba na sila ay mahalaga at natatangi ay mas lalong magniningning sa araw na ito. May kakaibang init ang iyong presensya na tila ba dumadaloy sa bawat salita, sulyap at galaw mo, isang init na nagbibigay katahimikan at kaligayahan sa puso ng mga taong nasa paligid mo. Sa tuwing makakadaupang palad ka ng kaibigan, kapamilya, o kahit estranghero pa, mapapansin mong ang mga interaksyon ay mas nagiging makabuluhan. Ang iyong kakayahan na magpasaya ay parang bituin sa gabi, tahimik ngunit maliwanag, at ang sinag nito ay tumatagos sa kadiliman ng damdamin ng iba. Kung may taong nangangailangan ng lakas o kalinga, ikaw ang maaaring maging ilaw sa kanilang araw. Ngayong araw ng Abril 24, pag-isipan mo rin ang kahulugan ng tunay na kalayaan. Isa ka sa mga nilalang na may malayang espiritu, ngunit madalas, ang malayang damdamin ay nasasakal kapag patuloy mong nilalabanan o pinipilit ipaliwanag ang nararamdaman mo. Sa halip, subukan mong hayaan lang silang umagos, masaya man o malungkot, magaan man o mabigat.
Ang pagtanggap sa mga ito ng buong puso ay magbubukas sa iyo ng mga pinto ng mas malalim na pagkilala sa sarili, at sa gayon ay makakabuo ka ng mas tunay at mas makabuluhang koneksyon sa mga taong nasa paligid mo. Ang malikhaing enerhiya ay mas lalong pinaigting ngayon. Kung ikaw ay may mga hilig na matagal mo nang nais ibalik, tulad ng pagsusulat, pagpipinta, pag-awit, pagsasayaw, o kahit ang simpleng paglalakad habang nangangarap, ngayon ang tamang panahon para ituon ang oras mo roon. Hayaan mong ang iyong emosyon at mga imahinasyon ay magsilbing gasolina sa iyong malikhaing kaluluwa. Maaaring sa gitna ng kawalang katiyakan ay makakita ka ng kagandahan, isang klase ng ganda na hindi kailanman kayang buuin ng lohika, kundi ng damdamin at pananampalataya sa sarili. Maging bukas sa posibilidad na ang inspirasyon ay maaaring manggaling sa mga pinakakaraniwang bagay, ang amoy ng hangin, ang tunog ng ulan, ang tahimik na titig ng isang kaibigan. Sa bawat detalye ng iyong araw, naroon ang paalala na may kabighanyan sa mundo, at ikaw ay bahagi ng kabighanyang iyon. Masuswerte kang kulay ngayon ay luntiang esmeralda, isang kulay na sumisimbolo ng paglago, paghilom, at panibagong simula. Ang masuswerte mong numero ay 3, 7, at 11. Ang masuswerte mong gawain ay ang pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal o diary. Sa pamamagitan nito, mas mailalabas mo ang mga ideya at damdaming nasa loob mo at mas mauunawaan mo ang iyong sariling paglalakbay. Kung may pagkakataon ka rin upang maglakad ng mag-isa sa ilalim ng mga punong kahoy o sa tabing dagat, gawin mo ito. Iyon ay isang paraan upang makaugnay ka sa kalikasan at sa iyong panloob na katahimikan. Ang mahalagang payo sa iyo ngayon ay ito, huwag kang matakot sa malalalim mong damdamin. Huwag mo silang ikahiya o itago. Sa halip, yakapin mo sila bilang bahagi ng iyong pagkabuong tao. May mga sagot sa mga tanong mo na hindi mo kailangang hanapin sa labas, nasa loob mo lang ang mga ito, hinihintay lamang na iyong mapansin. At habang patuloy kang lumalakad sa daan ng paglalakbay mo sa buhay, bitbitin mo ang lakas ng iyong pagiging totoo, ang liwanag ng iyong inspirasyon, at ang tapang ng iyong puso. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng pasasalamat. Pasalamatan mo ang iyong katawan, ang iyong isip, at ang iyong espiritu sa lahat ng mga karanasan, pagsubok, at tagumpay na nalampasan mo. Ang bawat sandaling ito ay hakbang patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong layunin sa mundo. Ipagdiwang mo ang iyong presensya, ang iyong imahinasyon, at ang kakayahan mong magmahal at magbigay. Sapagkat sa bawat araw na katulad nito, unti-unti mong nahuhubog ang iyong sarili bilang isang nilalang na may mas malalim na kabuuan. Huwag mong kalimutan na ang araw na ito ay isang paanyaya mula sa universo, isang paanyaya upang yakapin ang lahat ng posibilidad, tanggapin ang lahat ng emosyon, at maniwala sa ganda ng hindi inaasahan. Ang iyong puso ay isang kompas, at habang pinakikinggan mo ito, dadalhin ka nito sa lugar na tunay na para sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 24, 2025. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila isang banayad na paanyaya upang pag-isipan ang mga bagay na nais mong pakawalan, mga saloobin, emosyon, ugali, o kahit mga tao na maaaring hindi na makabuti sa iyo. Habang ang buwan ay nananatili sa Pisces, may isang espiritual na atmosfera na tila yumayakap sa iyo at naghihikayat sa iyo na huminto muna, huminga, at magnilay. Ang panahong ito ay perpekto para sa pagninilay ng sarili. Ano nga ba ang mga pasaning emosyonal na matagal mo nang kinikimkim, ngunit hindi mo na kailangan sa kasalukuyan? Ang mga emosyon mo ngayon ay tila mas malalim kaysa karaniwan, at ang bawat galaw, pag-isip, at damdamin mo ay tila may mas malalim na ugat. Sa ganitong kalagayan, mahalaga ang pagbibigay pansin sa iyong nararamdaman at hindi ito basta-basta isinasantabi. Habang binabaybay mo ang araw ng Abril 24, mapapansin mo na ang iyong damdamin ng pagnanasa at sigasig ay tila mas malakas kaysa dati. Ang passion na ito, kapag hindi na panatiling balanse, ay maaaring magbunsod ng mga impulsibong kilos, kagaya ng biglang pagbili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan o pag-aaksaya ng pera sa mga bagay na panandali ang nagbibigay ng aliw. Gayunpaman, sa kabilang banda, maaari mo itong gamitin bilang lakas para magsimula ng bagong proyekto, magbahagi ng pagmamahal, o maging mas masigasig sa mga personal mong layunin. Sa gitna ng mga alon ng damdamin na bumabalot sa iyo, importante ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng material na kagustuhan at emosyonal na katinuan.
Hindi masama ang magpahinga, bumili para sa sarili, o mag-enjoy, basta't may malinaw kang intensyon at alam mo kung ano ang talagang makabubuti para sa iyong emosyonal na kapakanan. Ang kosmikong klima ngayon ay nagbibigay daan para linisin mo ang paligid mo, hindi lamang sa pisikal na espasyo, kundi maging sa loob ng puso't isipan mo. Isang magandang panahon ito upang itapon na ang mga nakalalasong enerhiya, mga samang loob, mga hindi pagkakaunawaan, o mga relasyong nagpapabigat sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pinapalampas mo ang pagkakamali ng iba, kundi ito ay isang regalo mo sa sarili mo. Ito ay isang paraan ng pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng hinanakit. Habang pinapalaya mo ang iyong sarili sa mga ganitong pabigat, mas makakakilos ka ng maluwag at mas magkakaroon ka ng espasyo para sa bagong pag-asa, bagong pananaw, at mas positibong enerhiya. Sa kalaliman ng iyong kaluluwa, unti-unti ring sumisibol ang mga koneksyong nagbibigay ng aliw, kapanatagan, at tunay na pag-unawa. Ang mga damdaming matagal mong itinago ay maaaring unti-unting umahon sa ibabaw, hinog na para ipahayag at ibahagi sa mga taong handang makinig at umunawa. Ang kababaang loob ng iyong puso ngayon ay nagbibigay ng daan para sa mas malalim na ugnayan, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili mo. Isa itong paalala na ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa tapat na pakikipag-usap sa sarili. Habang umuusad ang iyong araw, mapapansin mong ang mga bagay na pinipili mong bilhin o mga desisyong iyong ginagawa ay may koneksyon na ngayon sa mas malinaw mong damdamin at layunin. Ang bawat pasya mo ay tila isang piraso ng mosaikong bumubuo sa mas malawak mong pagkatao. Ang mga bagay na pinipili mong tanggapin o iwasan ngayon ay sumasalamin sa iyong kasalukuyang emosyonal na kalagayan. Kaya't maging mapanuri at mapanlikha. Huwag mong hayaang ang pagkagiliw sa panandaliang kasiyahan ang siyang humadlang sa mas malalim na pag-unlad mo bilang isang tao. Hayaan mong maging tela ang araw na ito, isang tela na hinabi mula sa sinulid ng kapatawaran, pagnanasa, at walang katapusang paglalakbay ng pag-unawa sa sarili. Sa bawat hibla ng iyong mga karanasan ngayon, makakabuo ka ng mas buo at mas makabuluhang bersyon ng iyong sarili. Kung may mga taong matagal mo nang hindi napapatawad, ngayon ang panahon upang bitawan ang galit at sama ng loob. Hindi dahil sa kailangan mo silang kalimutan, kundi dahil mas karapat-dapat kang mabuhay ng magaan ng puso. At kung ikaw man ay may pagkukulang sa sarili mo, huwag mo ring kalimutang patawarin ang iyong sarili. Ikaw ay patuloy na natututo. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay kulay berde, isang kulay na sumisimbolo ng paglago, kapayapaan, at panibagong simula. Mainam na isuot mo ito o gamitin sa paligid upang maramdaman mo ang kapanatagan at kasariwaan ng enerhiya. Ang maswerteng numero mo naman ay 2, 8 at 11. Ang mga numerong ito ay may dalang mensahe ng balanse, lakas, at pag-abot sa mas mataas na antas ng pagkatao. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukang maglinis ng isang bahagi ng iyong bahay na matagal mo nang hindi nalilinis. Ito ay simbolo ng iyong panloob na paglilinis at pagbibigay daan sa bagong enerhiya. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang mga natutunan mo ay maging ilaw sa daraanan mong landas. Huwag kang matakot sa pagbitaw, sapagkat sa bawat pagbitaw ay may puwang para sa bago at mas makabuluhan. Patuloy mong pakinggan ang bulong ng iyong puso, sapagkat ito ang tunay na gabay mo sa gitna ng ingay ng mundo. Ikaw ay malakas, matalino, at may kakayahang yakapin ang pagbabago na may buong tapang at tiwala. Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto at paghilom. Sa bawat araw na lumilipas, nadaragdagan ang iyong lalim at pagkaunawa sa mundo at sa iyong sarili. Hayaan mong ang araw na ito ay maging isa sa mga hakbang patungo sa mas matatag, mas mapagmahal, at mas makabuluhang ikaw. Sa pagtatapos ng Abril 24, tanggapin mo ang lahat ng nangyari, mabuti man o hindi, bilang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa kabuuan. Ang iyong puso ay marunong magmahal. Ang iyong isipan ay marunong umunawa. At ang iyong kaluluwa ay patuloy na sumisiklab sa pag-asang walang hanggan. Ikaw ay karapat-dapat sa kapayapaan, sa pagmamahal, at sa sariling kalayaan. Huwag mo nang balikan ang mga bigat na kailanmay hindi mo na kailangang pasanin muli. Sa halip, yakapin mo ang bagong simula na naghihintay sa iyo. Bukas ay panibagong pagkakataon. Ngunit ngayon, piliin mong maging malaya. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Abril 24, 2025.
Aquarius, habang tahimik na dumudulas ang buwan sa kalaliman ng Pisces, maaaring mapansin mong lumalawak ang iyong kamalayan patungo sa malikhaing daigdig at mga intuitive na kaisipan. Ang araw na ito ay tila isang paanyaya para sa iyo na silipin ang hinaharap, yakapin ang mga posibilidad na nagpapasiklab ng kakaibang sigla at pananabik sa iyong puso't isipan. Ang enerhiyang dala ng araw na ito ay naghihikayat sa iyong tumalon ng buong kumpiyansa, patungo sa mga bagong pagsisimula, mga proyektong maaaring noon mo pa lamang pinapangarap o mga ideyang matagal nang umuukit sa iyong damdamin. Habang nilalakbay mo ang mga oras ng araw na ito, mainam na pagnilayan kung paanong ang mga tensyon o hindi pagkakaintindihan, maging sa sarili mong kalooban o sa pakikitungo mo sa iba, ay maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon. Bilang isang Aquarius, natural sa iyo ang itulak ang ibang tao sa isang ligtas na distansya, isang pananggalang upang mapanatili ang iyong katahimikan at kalayaan. Ngunit sa araw na ito, maaaring panandali ang pagbuksan ang puso upang makapasok ang init ng potensyal na koneksyon. Hindi nangangahulugan ng paglimos ng damdamin ang pagbubukas, kundi isang sining ng pagtanggap sa kabutihang dala ng iba, habang pinangangalagaan pa rin ang sarili mong kalayaan at natatanging pagkatao. Ang malikhaing enerhiya ay tila isa sa pinakamalalapit mong kaibigan ngayon. Maaari mong madama ang matinding udyok na magpahayag ng sarili, sa pamamagitan ng sining, pagsulat, o kahit sa simpleng usapan na puno ng lalim at emosyon. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga munting ideya na bigla na lamang sumisiklab sa iyong isip. Ito ay maaaring mga senyas mula sa iyong mas mataas na kamalayan na nagtuturo ng bagong landas na dapat mong tahakin. Sa araw na ito, ang iyong intuwisyon ang magiging ilaw na magpapalinaw sa madilim na sulok ng iyong landas, hinuhubog ang mga imahinasyong parang bula lamang kahapon upang maging konkretong plano ngayon. Ang mga hakbang na gagawin mo, gaano man kaliit, ay maaaring magbunga ng malalalim na pagbabago. Ang aral na maaaring ibigay ng araw na ito ay ang kahalagahan ng pagsugal at pagtanggap sa hindi tiyak. Isang paalala na kung nais mong lumago, kailangan mong yakapin ang di pamilyar, ang misteryo, at ang pananampalataya sa sariling kakayahan. Tulad ng isang palakang tumatalon sa hindi niya alam kung gaano kalalim ang tubig, gayon ka rin tinatawagan ng pagkakataon na sumubok, lumundag, at maniwala na may sapat kang lakas upang lumangoy. Sa mga aspeto ng iyong buhay tulad ng relasyon, trabaho, at personal na kalusugan, may pahiwatig ang kalangitan na ngayon ang panahon upang muling ayusin ang iyong layunin. Sa aspeto ng relasyon, bukas ang pagkakataon upang bumuo ng mas malalim na koneksyon sa mga taong dati ay tinatanggihan mong mapalapit. Hindi kailangang agad maging matalik na ugnayan, sapat na ang pagbibigay ng puwang sa pag-unlad ng damdamin at pagtitiwala. Sa trabaho, maaaring may ideya kang naiiba sa karaniwan, ngunit puno ng potensyal. Ito ang sandaling pagnilayan kung paanong ang iyong malikhaing pananaw ay maaaring magdala ng inobasyon sa iyong larangan. Samantala, sa aspeto ng iyong kalusugan, ang paglalaan ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni, paglikha, o pakikinig sa sarili ay magbibigay linaw hindi lamang sa isipan kundi maging sa kabuuang lakas ng katawan. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay indigo, isang malalim na kulay na sumasagisag sa kaalaman, panloob na kapayapaan, at spiritual na karunungan. Sa tuwing suot mo ang kulay na ito, maaaring mapansin mong mas lumalalim ang iyong pakiramdam sa iyong paligid, mas lumilinaw ang iyong pag-isip, at mas nagiging madali ang pag-access mo sa iyong intuitive na lakas. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay 22, 5, at 9, mga bilang na may koneksyon sa balanse, aksyon, at katuparan ng mga layunin. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang pagsusulat ng journal o malikhaing pagsulat. Sa pamamagitan ng mga salita, mas makikilala mo ang sarili, mas mapapalalim mo ang iyong mga layunin, at mas maipapahayag mo ang mga damdaming dati natatago sa likod ng katahimikan. Payo para sa araw na ito, huwag matakot sa posibilidad na hindi mo palubos na nauunawaan. Ang mga pagbabagong paparating ay maaaring mukhang magulo sa una, ngunit ito rin ang mga pagbabagong magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan. Ang susi ay ang pagtitiwala sa sarili mong kakayahan, na anuman ang dumating, kaya mong yakapin, suriin, at gawing daan patungo sa iyong personal na pag-unlad. Hindi lahat ng sagot ay kailangang malinaw ngayon. Minsan, ang hindi alam ay mas mahalaga kaysa sa tiyak. Sapagkat sa gitna ng hindi alam, doon mo maririnig ang tinig ng iyong kaluluwa. Habang natatapos ang araw, bigyang panahon ng sarili upang magpahinga at magnilay sa lahat ng nangyari. Tingnan ang mga hakbang na iyong ginawa, malaki man o maliit, bilang bahagi ng isang mas malawak na larawan ng iyong hinaharap.
Magsindi ng kandila kung kinakailangan, magsulat ng iyong nararamdaman, o tahimik na tumitig sa mga bituin, anumang makakatulong upang ikonekta ka sa mas mataas na bahagi ng iyong sarili. Tandaan, ang araw na ito ay hindi lamang basta lumipas. Isa itong panibagong pahina sa kwento ng iyong buhay, isang pahinang isinulat mo gamit ang tapang, imahinasyon, at tunay na puso. Sa bawat paghina, sa bawat pag-isip, sa bawat damdaming ipinahayag mo ngayon, mas lalo kang lumalapit sa bersyon ng sarili mong matagal mo nang pinapangarap maging. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Abril 24, 2005. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 24, ang buwan ay maghuhulog ng isang banayad na yakap sa iyong tanda, Pisces, na magbibigay sa iyo ng tahimik na kaligayahan. Ang mga oras na ito ay magiging puno ng mga ilusyon na maghahatid ng sariwang pag-isip at pagpapalawak ng iyong pagkamalikhain. Mararamdaman mo ang malalim na koneksyon sa iyong mga pangarap at imahinasyon na magdadala sa iyo sa mga lugar ng paglikha na matagal mo nang minimithi. Huwag kalimutan na yakapin ang mga araw na ito, sapagkat ang iyong mga pangarap ay hindi lamang mga pagkakataon upang magpahinga, kundi mga pagkakataon upang matutunan ang mga aral na magdadala ng bagong pananaw sa iyong buhay. Ang iyong kaluluwa ay magiging mas maligaya sa tuwing bibigyan mo ng pansin ang mga maliliit na bagay na magbubukas sa iyo ng mga bagong pinto patungo sa mas magaan at mas maliwanag na kinabukasan. Ang mga ilusyon na maaari mong maranasan ay nagdadala ng mga pagkakataon upang mag-reflect at mas lalo pang magbukas ng pinto para sa mas mataas na kamalayan. Ngayong araw, itinuturo sa iyo ang pagpapalaya mula sa mga bagay at relasyon na hindi na nakakatulong sa iyong personal na paglago. Marahil ay may mga routine at relasyon sa iyong buhay na nagsimula ng magdulot ng pagkapagod at hindi na nakakapagbigay ng kagalakan. Habang binabaybay mo ang landas na ito, maglaan ng oras upang mag-isip at tanungin ang iyong sarili kung ang mga bagay na ito ay talagang nagdudulot ng halaga sa iyong buhay. Ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa mga bagay na hindi na naglilingkod sa iyong mas mataas na layunin ay magdadala sa iyo ng mas malalim na kalayaan at kagalakan. Maaaring mahirap itong gawin, ngunit ang hakbang na ito ay magpapahintulot sa iyo na magbigay ng puwang para sa mga bagong pagkakataon, mga koneksyon, at mas magagandang bagay sa iyong buhay. Ipinapakita ng araw na ito ang mahalaga ng pagtanggap sa mga pagbabago at pagbabalik loob sa mga bagong pagsisimula na magdadala ng mas positibong enerhiya sa iyong araw-araw. Sa iyong pagmumuni-muni, mahalagang pansinin ang mga pagkakataon kung saan naramdaman mong nahihiya o pinahiya. Habang maaaring mahirap tanggapin ang mga ganitong karanasan, napakahalaga na maglaan ng oras upang mag-reflect sa mga aral na hatid nito. Minsan, ang pakiramdam ng kahihiyan ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng takot sa mga susunod na hakbang, ngunit sa pamamagitan ng pagproseso ng mga emosyon na ito, mapapalakas mo ang iyong sarili at makakahanap ng kapayapaan sa mga bagay na minsan ay nagpapabigat sa iyong puso. Ang mga hindi ka nais-nais na karanasan ay bahagi ng iyong paglago, at sa bawat hakbang ng pag-aalaga sa iyong sarili, makikita mo kung paano ang mga ito ay nagiging bahagi ng iyong pagbuo ng isang mas matibay at mas maligaya na pagkatao. Ibigay ang iyong sarili ng panahon upang maghilom at magpatuloy sa landas ng self-love at acceptance na magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa iyong buhay ng mas may kapayapaan at kalinawan. Ngayong araw, maglaan ka ng oras upang mag-isip at sumalamin sa iyong mga pangarap at hangarin. Sa lahat ng mga routine at istruktura na dati mong kinikilala, nag-aalok ang araw na ito ng pagkakataon upang magbukas ng mga bagong pananaw at maghanap ng mas makulay na posibilidad. Huwag matakot na sumubok ng mga bagong bagay, maging sa iyong trabaho, relasyon, o personal na proyekto. Ang enerhiya sa paligid mo ay mainam para sa pagpapalawak ng iyong imahinasyon at ideya. Ang mga pagnanasa na matagal mo nang pinapalaki sa iyong isipan ay may magandang pagkakataon ngayong araw na maisakatuparan. Magtiwala sa iyong intuisyon upang matulungan kang magpasya sa mga hakbang na tatahakin mo. Sa bawat hakbang na gagawin mo, ang iyong mga pangarap ay magiging mas malapit sa realidad. Sa pamamagitan ng mga pagkakataon na magdadala ng bagong inspirasyon at bagong pananaw, magiging mas magaan sa iyo ang pagtahak sa iyong landas patungo sa mas maganda at mas matagumpay na kinabukasan. Laging tandaan na ang iyong imahinasyon at intuisyon ay mga mahalagang gabay na magtuturo sa iyo ng mga tamang hakbang. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay ang lila, na simbolo ng espiritual na pag-unawa at kaginhawaan sa kaluluwa.
Ang lila ay makakatulong sa iyong mga pagninilay at magsisilbing paalala na magtiwala ka sa iyong mas mataas na pagkatao. Ang maswerteng numero para sa iyo ay 3 at 8. Ang 3 ay nagsasaad ng pagkakaisa, kasiyahan, at paglago, samantalang ang 8 ay nagdadala ng swerte sa material na aspeto at karera. Ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte at tagumpay sa iyong mga desisyon at layunin. Ang maswerteng gawain na maaari mong subukan ay ang maglaan ng oras para magsimula ng isang bagong proyekto na may layuning makapagbigay ng kasiyahan at kabutihan sa iba. Ang iyong mga hakbang patungo sa mga layunin na nais mong matupad ay magiging matagumpay kung magsisimula ka ngayon at magsanib puwersa ng iyong lakas at inspirasyon upang matupad ang iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw, mahalaga na mag-reflect ka sa mga hakbang na iyong tinahak at mga aral na iyong natutunan. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang ay may kaugnayan sa iyong personal na paglago at ang iyong kaligayahan. Sa bawat hakbang ng iyong buhay, tandaan na ang iyong mga pangarap at layunin ay nararapat sa iyong pagtutok at pag-aalaga. Magpatuloy na magtiwala sa iyong sarili, sa iyong intuisyon, at sa iyong kakayahan upang magtagumpay. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga bagong posibilidad at pagtanggap sa mga pagbabago, makakamtan mo ang iyong mga pinakamimithing layunin. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo